Hey man bro, sa mga bros, ito pong si Jayo Chu. Gumaganda yung performance ngayong Governors Cup 2026 sa loob ng 3 games ba naman din kasi. Nag-average agad dito ng 11 points per game, almost 15 rebounds per game with 1 assist per game. So sabi nga nila, ito pong si Jayo Chu, itong 6'10" center ng Terra Firma Jeep, sabi nila mga ka-bros, nag-i-improve. Ito pong batang ito. Kaya nga ngayon, ayon dito sa reports and rumors natin, ito pong San Miguel Beermen, nagkaka-interest na naman dito kay Jayo Chu. Yes mga ka-bros, dati kasi na-interest na talaga or nagka-interest na ito pong SMB dito kay Jayo Chu. Hindi nga lang tinuloy. Dahil sa mga performance na ito, minsan hindi nagugustuhan ng SMB. Pero ngayon kasi, ngayong season, hindi natin alam. Baka itong si Jayo Chu, talaga nag-workout ito, nag-improve sa mga skills nito, basketball trainings nito ngayong off-season. Kaya bigla itong bulusok ngayong season, ngayong Governors Cup 2026. Although itong Terra Firma, kahit 1-3 ang standing yan mga kabrods, kahit dalawa ng talo niya na of 3 games nila mga kabrods, napakalapit naman or dikit-dikit naman yung laban niyan. Hindi ganun ka talagang blowout game ito pong Terra Firma. Kumbaga malapit lang sa laro mga kabrods, puro dikitan ng laro. Hindi katulad dati ng Terra Firma dyan, kapag kalaban mo ito, talagang blowout game, tambak talaga. Hindi, ngayon hindi. Talagang lumalaban na ngayon ang Terra Firma. Dahil dito kay Jayo Chu, dahil nagkakaroon na sila ng pag-asa, dahil ito pong 6'10" na sentro nila ay lumalakas na mga kabrods. Kaya nga gusto rin itong ma-develop ng SMB. Dahil ito, syempre hindi na rin naman na nabata ito pong si John Fajardo. Ito pong San Miguel Beermen, parang naghahanap na sila ng mga papalit dito or yapak dun sa mga big man ng SMB ngayon. Dahil yung iba dito, katulad nila Tautua, Bronyal, John Fajardo, diba mga kabrods, kailangan na rin nila ng mga backup, lalong-lalo na yung si JMF dahil laging napapagod yan, natatagtag yan, at ito, nagkakaroon na rin naman ng edad. Ito pong mga players na nabanggit natin sa SMB. Kaya nga itong si Jayo Chu, napakabata, napakahinog na rin kahit papano. Ito yung gusto ma-develop ngayon ng SMB. Malakas na rin kahit papano mga bros, nakikipagsabayan na rin sa physicality sa laro. Maski mga imports dito, nahihirapan din dito kay Jayo Chu ngayong Governors Cup 2026. Sa Commissioners nga, lumalaban na rin yan sa physicality sa laro sa mga Commissioners Cup import mga kabrods. Ito pong si Jayo Chu, bro nyo, 6'10" yan. Pag na-develop pa yan, yung footwork neto, yung skillset neto, yung laruan neto, parang ala John Fajardo na rin, mas mahirap ng lalong pigilan yan. Ito pong si Jayo Chu. At baka maimbitahan na rin sa Gilas Pilipinas full lineup natin. Dahil okay rin, may outside shooting ba naman din kasi. 6'10" na may outside shooting, kaya medyo mahirap bantayan. Tapos may perimeter pa yan. Unlike kay JMF, ang specialty nun, pang ilalim lang din talaga mga kabrods at perimeter shot. Pero ito pong si Jayo Chu, may 3-point shooting yan mga kabrods, kaya medyo mahirap pigilan yan. May footwork din sa ilalim. Okay rin yung mga hook shot neto, perimeter shot neto, and flexible or agile na big man ito pong si Jayo Chu. Kaya okay na makuha ito ng SMB. At kung gugustuhin na lang ma-trade ito pong si Jayo Chu o makuha nila si Jayo Chu, baka maglalagas talaga sila dyan or katulad nito or yung mga ka-trade neto, value neto, mga katulad niya, alam mo, tautuwa rin na ito mga kabrods, yung mga ganitong value ni Jayo Chu. Or kapag hindi pa tumataas ang value ni Jayo Chu, ngayon pa lang, mag-trade na or umoffer na ng maayos ito pong SMB para hindi sila maglagas ng mga star players. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga kabrods, okay ba na makuha ng San Miguel Beermen ito pong si Jayo Chu? Or ito, obserbahan muna. Pero kasi, para sa akin mga brods, habang maaga pa, develop na at kunin na sana ito ng SMB. Dahil ibang-iba rin at minsan ka lang din makahanap ng 6'10" na ganito yung laruan, medyo advanced na, agile na big man, and nag-i-improve pa. At napakabata pa. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga bros, Jayo Chu to San Miguel Beermen, komento mo lang opinion mo dito mga bros. At isa-isa natin yan. Hey mga bros, ito nga, Justin Brownlee plus Jamie Malonzo mga kabros, ito yung mga players na ihahabol ngayon ng Barangay Nabra San Miguel ngayong Governors Cup 2026 sa playoffs round. So mga kabros, ay unahin muna natin ito pong kay Jamie Malonzo. Alam din naman natin ito pong si Malonzo ay nakuha ngayon mga kabros at kakapirma lang dito sa Earth Friends Tokyo Z. Yes mga kabros, congrats din dito kay Jamie Malonzo dahil syempre mga bros, isang taon din na tenga
ito pong si Jamie Malonzo. Yes mga bro, sayang 'di ba? Sayang talent ni Jamie. Pero buti nga nakuha ito ng Earth Friends Tokyo Z dito sa Japan B-League mga kabrods. Okay na okay rin. Para magamit na ito pong skills na ito ni Jamie Malonzo. Sayang kasi kumatenga yung mga ganitong 6'7" na athletic na forward mga kabrods. Pero ayon din sa reports and rumors natin, binabalak na rin pala ng Ginebra at pinag-iisipan na rin ng Ginebra na if ever man na matulad na naman ito sa katulad ng Kyoto Hanaris ni Jamie Malonzo, Kyoto Hanaris contract ni Jamie Malonzo, mga kabrods, ito yung gagawin ng Ginebra. Kukunin at ibabalik agad ito ng Ginebra dahil syempre, di ba, mga brods, mga ilang buwan lang din yun. Biglang natapos yung kontrata na ito ni Jamie Malonzo sa Kyoto Hanaris at ito, natenga siya ng 1 taon. Pero after nito mga kabrods, after ng kontrata niyan ni Jamie Malonzo dito sa Earth Friends Tokyo Z, kahit ano man ang mangyari, kahit matapos yung kontrata niya na matagal or mabilis, kukunin na at ibabalik na agad ito ng Ginebra. At kapag ito ay hindi nagustuhan ng Earth Friends Tokyo Z yung mga performance, yung mga ginagawa na ito ni Jamie Malonzo sa training camps, at ito kapag ito ay winave agad, kukunin na agad ito ng Barangay Ginebra San Miguel at ibabalik na talaga nila. Yes mga kabrods, bago mag-playoffs round ang Barangay Ginebra San Miguel, yes, totoo yan mga bros. Ngayong Governors Cup, medyo nakikita nila na kailangan talaga nila ni Jamie Malonzo kaso naunahan sila ng Earth Friends Tokyo Z, kaya itong Ginebra ay nakaabang ngayon sa performance ni Jamie Malonzo. Although okay, dahil pinauna talaga ng Ginebra ito pong Earth Friends Tokyo Z para makita nila kung talagang nasa kondisyon pa ba ito pong si Jamie Malonzo. At ito naman, pinakamagandang news din ito para sa Barangay Ginebra San Miguel dahil 6 to 12 weeks out ito pong si Justin Brownlee dahil natamo ito ng mga multiple injuries. So, ibig sabihin, napakaraming injury nito ni Justin Brownlee mga kabrods dahil nga sa mga nangyari sa FIBA window nila against Australia nga, hindi na nga ito nakalaro dahil ito po, dami ng injury ni Justin Brownlee mga bros, mga hamstring injury nito. Medyo lumala, kaya kailangan ng pahinga, kaya umuwi ito sa kanyang bansa at doon nag-rehab, nagpahinga, nag-recover mga kabrods. At ito, ayon din sa reports and rumors natin, yung 6 to 12 weeks out ni Justin Brownlee ay pasok na pasok yan bago mag-playoffs round ng Barangay Ginebra San Miguel kung pakakapasok ang Ginebra sa playoffs round dahil may mga Group A and Group B na tayo ngayong Governors Cup 2026, kaya medyo mahirap ngayon or medyo kailangan every win counts ngayon mga kabrods ngayong Governors Cup 2026, kaya kailangan mapilit ng Ginebra na makapasok sila ng playoffs round dahil pinaka-reward nila ay si Justin Brownlee ay babalik na. Kaso mga kabrods, may iniisip ang Ginebra kung itong si Riley Grigsby, ito pong bagong import ng Ginebra, ito pong 26 future import ng Ginebra, 26 years old mga kabrods, kung ito nga magtuloy-tuloy yung magandang laro nito, yung momentum nito, yung chemistry sa Ginebra okay na, and yung performance nito, halimaw performance, ito yung magiging stable import ng Barangay Ginebra San Miguel dahil hindi nila ito basta-basta aalisin mga kabrods kung talagang maganda yung gagawin nito ni Riley Grigsby kahit magaling na yan si Justin Brownlee dahil iba pa rin ito pong si Justin Brownlee, pero iba nga kapag nasa momentum na yan si Riley Grigsby, talagang gagawa yan ito pong super scorer import ng Ginebra. Kaya ikaw sa tingin nyo mga kabrods, makakahabol ba ito pong si Jamie Malonzo kung if ever man na matapos yung kontrata niya dyan, or kailangan na ba itong ibalik ng Ginebra? At maski si Justin Brownlee mga kabrods, talagang babalik at babalik yan, pero depende na lang yan sa performance ni Riley Grigsby. Kaya ikaw sa tingin nyo mga bros, Malonzo plus Justin Brownlee bago mag-playoffs round, ito na ba yung best line na para sa Ginebra para makagkaroon ng kampyonato ulit? Kaya komento mo na mo dito mga bros, iti-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is for Basketball Trade Option lang. I'm out.